Matapos ang magkakasunod at malalakas na lindol sa bansa, pinangangambahan naman ngayon sakaling gumalaw ang West Valley Fault at tumama ang 7.2 magnitude earthquake sa Metro Manila at Bulacan. Handa nga ba ang mga ospital sa bansa para tugunan ang mga mangangailangan ng atensyong medikal? Ito ang gustong paghandaan ni Health Secretary Ted Herbosa. At least make sure we will be the last facility standing. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. May mga naka-assign na mga DOH hospital na magsisilbing primary healthcare facility north, south, east o west quadrant ng Metro Manila na dapat paghandaan ang dagsa ng pasyente. Sa North Quadrant, isa sa primary facility ang Dr. Jose Rodriguez Memorial and Sanitarium sa Caloocan City. Sa ngayon, nakahanda na sa kanilang warehouse ang mga generator set, hospital field bed, tents, medical equipment at gamot na tatagal ng 2 linggo. Kung dumagsa ang mga pasyente, sa parking lot itatayo ang mga tent na magsisilbing field hospital. Uusod na yung triaging natin malapit sa gate. So doon pa lang, i-check na natin yung mga patients kung ano nga silang category, kung sila ba ay walking wounded or sila ay urgent. So yung makakapasok lang sa banda rito is the red patients. Ang Tondo Medical Center na sakop ng West Quadrant, balak magtayo ng field hospital sa Intramuros Golf Course, sa mga kalsada sa paligid ng ospital, pati na sa isang kalapit na paaralan. Pag bumaksak po ang ospital namin, kinlear ng engineering namin na pwede namin gamitin yan, that will be our temporary hospital. May mga ospital mula sa rehiyon na sasaklolo sa mga naka-assign na primary healthcare facilities sakaling tumama ang The Big One. Pero sa DOH briefing, sabi ni Dr. Imelda Mateo ng Amang Rodriguez Memorial Hospital na isa naman sa mga ospital na sakop ng East Quadrant, kailangang maghanda sakaling hindi kaagad makarating ang saklolo. So kung sino yung first wave na tutulong sa amin, manggagaling pa sa Visayas. Yung second wave sa Soksa dyan pa po manggagaling. Paano po kung sira na lahat ng airport? Kaya sana, ayon kay Mateo, may pondo para sa dagdag na equipment tulad nitong atmospheric water generating system na magtitiyak ng sapat na supply ng tubig. Hihingi pa ng pondo ang DOH dahil 100 million pesos na lang ang natitira sa Emergency Response Fund ng kagawaran ngayong taon. Tiniyak naman ni Secretary Herbosa na na-inspeksyon na mga gusali ng mga ospital para tiyaking hindi guguho ang mga ito sakaling tumama ang The Big One. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.